Ayan. Magandang araw po, Sister Eris, Sister Ana, Pastora Weng, and of course, Paulette. Marahil ang iba po, sina Sister Let ay nasa work. Alam naman po natin na medyo mahirap pong kalagayan nila, no? They are working night shift. So, pwedeng sila po ay ano ba yun, AirPod. At pag hindi sila nakakapunta, ibig sabihin po, maaga pa lang ay gising ng mga matatanda at sila'y bibihisan. Di ba po, Let, no, tayo po na may karanasan sa pag-aalaga sa mga matanda, ay ganyan po ang nararanasan namin. Puyat na puyat ka, kailangan iba'y ibangon. Ang iba po ay palitan ko ng pads para po sila ay maalagaan, no? Ngayon pa man, ang nais ko lang pong sabihin dito, anumang uri ng trabaho na ginagawa po natin, mahirap, magaan, mataas ang sweldo, mababa. Kapag ito po ginagawa natin sa Panginoon, laging may dignity ang labor. Amen? Kaya po tayo ay magpasalamat po tayo sa lahat ng ating trabaho, nag-aalaga ng bata, no? Nagluluto, gawin natin sa Panginoon, and ito po ay masusumpungan po natin ang kagalakan. So kahapon, napag-usapan na po natin ang with the clouds, on the clouds, in the clouds. So, alam na po natin na dalawang parts. Part 1, Part 2 ang pagdating po ni Jesus. At ito po ay napakaganda, exciting. Anytime, kanina po nagbabasa po uli ako no nakita ko, may mga sinasabi sa Biblia na alam mo kung kailan ito mangyayari. So, ang isa po rito ay yung destruction of the temple. Nang sabihin ni Jesus kung bakit masisira yung temple, even bago po mangyari yon, bago mag-take place, kapag binasa mo ang Old Testament, sa Book of Daniel, sa mga prophetic books, alam po ng mga nagbabasa, especially the Jewish people, kailan ito mangyayari. Pwede nilang bilangin ang araw. Pero po, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito madidetermine, but the signs are there. Kaya ang sino mang magtangka na mag-set ng date, magkakahirapan po tayo dyan. No? So tayo po, we are just relying on the events that are taking place. But when it comes to the specific date ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung pong first stage, the rapture, the harpazo, wala pong nakatitiyak. Kaya lahat tayo, isa lang ang bilin, maghanda po tayo. Ang sabi po, ito ay mangyayari sa panahong hindi natin inaasahan. Naranasan niyo po ba yung handa ka ng handa? Yung bisita, alam mo, ganitong darating, nag-usap kayo, malapit na malapit sa sinasabi, talagang naghanda ka, all of a sudden, patapos ka pa lang nasa pinto na yung bisita mo. Kung kailan pa naman yung huli na lang pagliligpit, okay na lahat, perfect na lahat, pwede ka nang mag-rest, makapag-relax, and then yung bisita ay nandyan na. Parang ganyan po, marahil ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa panahong akala natin hindi pa siya darating. Sorry po. Sa panahon, yun po, no? Yung pong matitinding mga ganyang salita sapagkat babalik siya sa panahong hindi natin inaasahan. Baka ngayon po inaasahan natin darating si Jesus, no? Pero hindi pa pala. And then magsawa tayo sa kahintay, dumating siya. Kaya po tayo po patiisan talaga ito. Katulad po nito sabi, when God wanted to set a date for a major prophetic event such as the first coming of the Messiah, He gave us a very specific number of days to count from a very specific date as per Daniel chapter 9, 25 to 26. Ito po yung pagkapanganak ni Jesus. Specific po yung date, alam po dahil pwede silang mag-count. Ito po ay sa Daniel chapter 9, 25 to 26.
This is exactly why the Jews should have known the day the Messiah had to arrive. Ito po ay yung nung ipanganak si Jesus. Dapat po ang mga nagbabasa pa noon, alam po nila kung kailan darating ang Messiah. Noon pa, yung pong kapanganakan, pwede nilang bilangin yon. Kaya nga po sa Luke 19:44 sinabi ni Jesus, bakit masisira ang Jerusalem? Sabi ni Jesus, because you did not recognize the time of your visitation. Binisita ko kayo, sabi ni Jesus. Dumating ako, pero hindi niyo ito ni-recognize. Pero yung pagbabalik, so yung sinasabi ko dito, yung pagdating ng Messiah, yung ipapanganak siya, pwede pong magbilang. Pwede po, kaya po nila. Pero they refuse. Pero yung pagbabalik po ni Jesus, itong rapture, tsaka yung part 2, regarding the return of the Messiah, to take His bride. Sino po yung bride? Tayo po yon. We are warned. Winarningan na po tayo not to set any date but to be ready at all time. In fact, we are told that when people will be with the lowest expectancy, it will happen. So siguro po marami pa rin ngayon ang umaasa, no? Praise God. Pero sabi nga po, walang nakatitiyak. Darating si Jesus sa panahong lowest ang expectation. Kaya sabi ko, Lord, magkakalaglagan talaga dito. Marami talaga ang mag-give up sa paghihintay sa iyo. Kaya po tayo laging nananalangin, Lord, wag nawa po kaming magsawa. Kaya hindi po ganun kadali ang maghintay. Kahit sa totoong buhay, bihis na ang lahat. May parting pupuntahan. Bigla masisira ang bus. Alam nyo, naka-makeup ang lahat. Masisira ang bus. Sasabihin, umuulan ngayon, may bagyo. Alam nyo po, yung 100 na nakabihis, pag ganun na, di ba, sa totoong buhay. Ang iba, sasabihin, wag na tayong matuloy. Ang iba, sasabihin, hanggang sa ang matira na lang po, 20. Di po ba sa totoong buhay? Parang ganyan din po sa pagdating ng Panginoon Kristo. Na sa panahong hindi inaasahan. Ibig sabihin, people will be so busy. People will get tired of waiting to the point na sasabihin, walang saysay ang paghihintay. Siguro nga matagal pa. Siguro nga nagkamali tayo ng expectation. Very low ang expectancy. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, I know, hindi po ganun kadali. Pero ang sabi po, maghintay po tayo. Maging matyaga po tayo. Dumating man ang Panginoon sa panahon natin or i-delay man niya, ang gagawin po ng nararapat na gawin natin, yung pong ating expectation, yung ating paniniwala, wag po tayong bumitiw. Wag po natin tong bitawan. Now, yung the beginning and the end. Ano ang ibig sabihin ng the beginning and the end? Basahin po natin ang Revelations chapter 1 verse 8. Paulette, kung naririnig mo ko, please pakibasa mo. Ayan po, sasabi po sa Revelations, saglit lang po, i-share screen ko po. Revelation 1:8. Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. So dito po, para anong ko na, stop ko na yung suspense. Ang nagsasalita dito, si Jesus. Inangkin niya, siya ang Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and who is to come, the Almighty. Pero pumunta ka naman sa verse 4. Paulette, at basahin mo.
Ulit lang po. Ang hirap po mag-multitask. Ayan, sabi po sa verse 4, John, to the 7 churches which are in Asia. Grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come. Oh, stop muna tayo. Stop muna tayo doon. Napag-aralan po natin the last time, dito po sa verses nito, nabanggit po ang tatlo. Yung Father, the Son, and the Holy Spirit, right? So sa grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come, this refers to the Father. Tandaan niyo po yung ano yan, ang tinutukoy dito na who is, who was, and who is to come refers to God the Father. Dahil yung seven spirits refers to the Holy Spirit. Tapos, panghuli si Jesus, di ba? Pero dito sa Revelation 1 to 8, ang nagsasalita rito ay si Jesus. So, this refers yung Alpha and Omega kay Jesus, the beginning and the end says the Lord kay Jesus, no? Who is and who was and who is to come, the Almighty, si Jesus din po ito, no? No, meron lang po akong ini-establish sa inyo noon, ano? So, kapag binasa mo ito sa New King James Version, ito pong statement na ito ay it refers to the statement of the Lord Jesus Christ. Pero sa verse 4, nung si John nagsasalita siya, yung who was and who is to come, it refers to, here he was referring to God the Father. Dito naman po sa Revelation 1:8, nabanggit yung who was, who is, and who is to come. Si Jesus mismo, nirefer niya ito sa kanyang sarili. No? No? So, ito po, sa iba, from him who is and who was and who is to come, ang pag sinabi po itong phrase na from him who is and who was and who is to come, ina-attribute po ito sa God the Father. So, sa verse 1 to 8, sinabi din po ito ni Jesus. So, alin po ngayon yung tama? So, pupunta po tayo doon sa sinasabing Alpha and Omega sa verse 1 to 8. I am the Alpha and the Omega. 1 to 8. Ito po ay nagsisimula sa Alpha and Omega. Ito pong title na ito, ginamit po sa Book of Revelation 3 beses. Magsulat po kayo po na, dahil mahihilo po dito si ano ngayon, no? Hindi po ako nagpa-PowerPoint right now. Mahihilo po dito ngayon si Paulette kung ito po lahat ay papakita niya. So sa Book of Revelation, 3 beses ginamit ang phrase na Alpha and Omega. Saan ito? Revelation chapter 1 verse 8, yan. Revelation 1:8, Revelation 21 verse 6, at Revelation 22 verse 13. Inuulit ko, 3 beses ginamit ang phrase na Alpha and Omega. Sa Revelation 1:8, Revelation 21 verse 6, Revelation 22 verse 13. Bakit ko po ito sinabi? Yung unang dalawang verses na binanggit ko, Revelation 1:8, Revelation 21:6, bagamat si Jesus ang nagsasabi sa kanyang sarili, marami po nagsasabi na itong dalawang verses na ito, they can be speaking of either the Father or the Son. Pwede po itong nagre-refer sa Father, pwede po itong nagre-refer sa Son. Subalit yung pangatlo, Revelation 22:13, yan. I-flash mo siya, Paulette. Revelation 22:13, ito po yung definite statement na kay Jesus nagmumula. Bakit? Ito po ang sinasabi sa Revelation 22:13. Behold, I am coming quickly. So, sino ang babalik na mabilis? Sampo natin, 1 day is 1,000 sa atin, 1 day sa Lord, 1,000 sa atin, 1,000 days sa atin, isa lang sa araw sa Panginoon. So quickly, sabi niya, I am coming quickly. Sino yung bumabalik? Si Jesus. And my reward is with me. Nagbibigay po siya ng rewards, no? To give to everyone according to his work. So meron po talagang rewarding system kahit sa Diyos, no?
Tapos sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Nagkiklaim po dito si Jesus, no? The beginning and the end. The first and the last. Yan po ay sa Revelation 22:12-13. So definite po ito. This verse, ang nagsasalita ay si Jesus. Nire-refer niya ito sa kanyang sarili. Kiniklaim po niya, siya ang Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Bakit ginamit yung term na Alpha and Omega? Ang New Testament po, ito po'y nasulat sa Greek. Sa Greek, no po, sa Griego. Kaya po, ginamit ang Alpha and Omega dahil ang New Testament, unlike the Old Testament, the New Testament was written in Greek. Sa Greek, ang first letter ay Alpha at ang last letter ay Omega. Tapos beginning and the end, the first and the last. Alam po natin sa kabuuan, wala pong beginning ang Diyos bilang Diyos. Wala rin itong katapusan. Siya ay eternal, no? Pero kinlaim ni Jesus, siya ang Alpha, siya ang una, siya ang huli. Ang ibig sabihin, mula pa lang sa pagkakalikha ng mundo, yun ang beginning na tinatawag sa Biblia. In the beginning, hindi yun ang pasimula ng Diyos, kundi ang pasimula natin, no? Nandyan na ang Diyos hanggang sa matapos ang sansinukob, matapos lahat, makumpleto lahat, makumpleto, mangyari lahat ang mga sinasabi mula sa simula, the beginning of the creation, hanggang sa katapusan ng kwento ng mundo, lahat ng nababanggit sa Biblia, nandyan ang Diyos. Alpha and Omega, it refers to the complete set of alphabets in Greek. It means, it talks about the comprehensiveness, kakompletuhan ng Diyos, saan mo man siya tingnan, anumang panahon, saan man, anuman, ang Diyos ay naririyan. Alam niya ang lahat. Tayo hindi natin alam ang lahat. Wala tayo nung pasimula ng creation. Part lang tayo ng panahon na itinakda ng Diyos sa mundo. And yet mula sa una hanggang huli, nandyan ang Diyos. Pero walang pinagmulan ang Diyos, walang kawakasan ng Diyos. Now, Jesus claimed the same. Yan ay sa Greek, no? Yung Alpha and Omega. Sa Hebrew language, ang katumbas po ng Alpha is Aleph, the first alphabet in Hebrew. And Aleph, in the Hebrew language, Hebrew letters, Aleph means God. Kaya po kapag nagbabasa po tayo ng Hebrew language, doon pa lamang po sa mga letters, pag sinulat po nila, bawat letter that signifies a word, bawat letter may kahulugan po yan. Ganyan po kakumpleto ang Diyos. Kaya kung tayo po ay talagang aalamin ang kabuuan tungkol sa Diyos, mahihirapan tayo. Hindi kaya ng ating isip. Subalit enough na ang pinapaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya upang masilip natin kahit konti lamang kung sino ang Diyos. Kaya po ang pananampalataya sa Diyos ay napakahalaga sa Kanya. Because to understand God in all His fullness, in all His glory, in all His splendor, maliban na tayo tulungan ng Diyos, mahirap po, hindi po kakayanin nitong katawang lupa. Kaya nga po, sa bawat pagbabasa po natin, to believe what is written in the Bible, guided by the Holy Spirit, yan po ginagawa natin, na kapag nagbabasa po tayo, o Panginoong Diyos, tulungan mo pong maunawaan ko ang sinasabi mo because every word in the Bible na galing sa bibig ng Diyos ay sobra-sobra ang kahulugan nito. Amen? Kaya po, pananampalataya. Nang sabihin po ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord,
Tapos, who is and who was and who is to come, the Almighty. Ay, grabe po itong verse pong ito. Sa atin, madali nating basahin. But the gravity and the meaning and the definition of what this means, it takes faith na nagmumula sa Diyos. Talagang dito magkakalituhan na. Sinasabi ko nga 3 times in the book of Revelation, the phrase Alpha and Omega was mentioned 3 times. Probably yung Revelation 1:8 and Revelation 21:6, it could mean to the Father or to the Son, no? Dahil malawak yan. But definitely sa Revelation 22:13, nang sabihin ng Alpha and Omega na ang nagsasalita rito ay si Jesus, He is referring to Himself. No po? The Alpha and Omega term, yung term na who is and who was and is to come, no po? The beginning and the end, pwede itong mag-refer sa God the Father, pwede itong mag-refer kay Lord Jesus Christ, no? Eternal existence, walang beginning, walang end, laging siya noon, ngayon, at magpakailanman, no? Yan po ay attribute lang sa Diyos. But Jesus claimed the same. Pwede sabihin, Pastora, kung wala pong beginning ang Diyos, pinanganak si Kristo meron siyang simula. Dito sa lupa, nagkatawang tao. Pero bilang Diyos, kahit nung creation, nandyan na po si Jesus. As God, wala po siyang pinagmulan. Kaya nga po sa John chapter 1, 1-3, inuulit ko po ito, no? Paki-post mo, no? Ito po ay paki-post. Paulette, John chapter 1, 1-3. Si John po, nang pong i-describe kung sino si Jesus, sabi, in the beginning was the Word. Sa pasimula pa ay ang verbo. Sa pasimula pa ay ang salita. Yung beginning po rito, it does not refer to the beginning of God. It refers to the beginning of creation. Sa pasimula pa lamang, sa creation pa lamang, sa paglikha pa lamang ng mundo was the Word, capital W. In the beginning was the Word, sa ibang salin, sa pasimula pa lamang ay nandyan na ang salita, capital S. And the Word was with God. At ang salitang yan ay kasama ng Diyos. No? Kailan? In the beginning, during the creation. And the Word, at ang salitang yan, ay Diyos, was God. He was in the beginning with God. Siya ay kasama na ng Diyos sa pasimula pa lamang. Ano yung pasimula? During the beginning of creation. All things were made through Him. Ang lahat ng bagay ay nilikha, ginawa sa pamamagitan niya. And without Him, at kung wala siya, nothing was made that was made. Kaya po, si Jesus as God, bakit alam natin God siya? Kasi nga sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kaya po tayo naniniwala, Jesus is God, at kung si Jesus ay God, no, that only God can claim na siya ang Alpha and Omega, na siya ang beginning and the end, siya ang first and the last, that is only attributed to God, and Jesus claimed it to Himself. Therefore, si Jesus po, as the Son of God, is God. Yan po, no? Kaya po tayo, naniniwala po tayo sa Blessed Trinity. Hindi tatlo ang Diyos. Iisa ang Diyos. Subalit ito'y nag-e-exist sa tatlong divine persons o tatlong banal na persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, iisa po sila sa pagka-Diyos, hindi tatlo ang Diyos, no? Hindi ko siya alam ipaliwanag bakit tatlong persona pero isa ang Diyos. Ang Diyos, Diyos yan. Pag dineclare yan, yan na yan, no? Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng bagay kaya nating maunawaan sa ating finite mind. Dahil tayo po finite and God is infinite. Kaya itapat natin ang sarili natin sa Diyos, wala tayo talagang kakayanan. Salamat na lang ang Diyos sa kanyang kabutihan, no?
kaya niyang tayo ay bahaginan sa kanyang kung sino siya, who God is. Because when He created us according to His likeness and image. But we are not God. We are not God. Subject po tayo sa Diyos. Yumuyuko po tayo sa Diyos. Kaya po, whether may blessing man o wala, whether tayo man ay pinagpala o hindi, whether marami tayong santambak ang problema natin, sandamakmak ang problema natin at hindi natin ramdam ang Diyos, we must worship God sapagkat simply because He is God. Yes, He is our Creator. Yes, He is our Father in heaven. Marami tayong pwedeng idahilan sa buhay natin. Kapag tinanong tayo, bakit mo sinasamba ang Diyos? Marami tayong pwedeng sabihin, sapagkat siyang lumikha, sapagkat siya nagsasabi. Tama ang mga yan. Pero kahit hindi pa natin alam na siyang manlilikha, kahit hindi pa tayo pinagpapala, kahit hindi pa po namimit ng Diyos ang mga expectations natin, we must worship God. Why? Simply because He is God. Simply because He is God. And God will never run out of worshipers sapagkat kapag hindi po natin winworship o sinamba ang Diyos, kaya po niyang utusan ang mga bato na magpuri sa Kanya. Kagabi po, sa aming equipping, alam niyo po ang ganda ng equipping namin, pulpit etiquette. Ano ang dapat mong ikilos kapag nasa harapan ka ng pulpito? But you know what? We ended up praising and just simply singing to the Lord. Why? Because of the revelation. Ano man ang aming ipinunta kagabi sa aming equipping night, those are just secondary. We are there to worship God. At ang iba sa amin pagod, ang iba ay mabigat ang puso. Minsan, ma-feel mo na lang, bakit ka malungkot eh? Ang okay naman ang buhay, kumain ka naman ng masarap na kanin, basmati rice, no? Ang ganda ng panahon. Pero parang hindi ka masaya. Yan ay bilang tao, nararamdaman po natin yan. Di po tayo exempted sa mga ganyan. Kahit pa tayo na po ang pinaka-anointed sa ministry, bilang tao, mararamdaman natin yan. But, whatever we feel, those will not hinder us from worshiping God, the beginning and the end, the Alpha and Omega, the first and the last. So Jesus as the Word, no? He is the was, He is the is, and He is the is to come. Behold, ang sabi niya sa Revelation 22. Balik tayo sa Revelation 22, 12 to 13 po let. Sabi niya, no, inuulit ko, itong Alpha and Omega 3 times in the book of Revelation. It is in verse 8 of chapter 1. It is in verse 6 of 21. It is also in Revelation 22, 13 to 14. So kung doon sa first two verses ng Revelation, sa 1:8 and 21:6, pwede mo pang sabihin, yung Alpha and Omega, para sa God the Father yan. Totoo. Pero when it comes sa Revelation 22:12 to 13, hindi tayo nagkakamali dito. The proper context. Importante po ang pagbabasa sa Biblia ng konteksto. Sino ang nire-refer, ano ang ibig sabihin, at ano ang intensyon ng nagsasalita. Dito, si Jesus ang nagsasalita, Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Mabibigat na pananalitang inangkin po ni Jesus. Jesus, the Word, was, is, and is to come in this context based on what we see in the rest of Revelation. Kapag binasa po natin ang buong Revelation, the book of Revelation, it was Jesus who spoke the words of verse 8. Ayun na, doon sa Revelation 1:8. Katulad sinabi dito, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was
and who is to come, the Almighty. Isn't it? Ang lahat ng nabanggit na ito po ay attributed lamang sa Diyos, and yet Jesus claimed po ito. It was Jesus who spoke the words of verse 8. If there was ever any doubt in anyone's mind whether Jesus is God Himself, kung meron pa pong nagdududa sa atin, kung si Jesus ay Diyos o hindi. Sa atin po kasi, lalo na sa kapanahunan natin sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, kaya nga po nagkaroon ng maraming relihiyon tungkol sa deity ni Jesus. Hindi kasi pag tiningnan mo, hindi talaga parang tuwirang sinabi ni Jesus. Sana na-settle ng lahat ng sabihin, "O Jesus, Diyos ka ba? Diyos ka ba? Diyos ka ba?" Kung sinabi ni Jesus at nabasa natin, "Oo, Diyos ako." Settled na yun eh. Pero kasi ang Panginoon, pag kasi magsalita nga siya, parang hindi tuwiran pag sumagot. Kaya talagang kailangan mo siyang hanapin, kailangan mo siyang unawain. But did you know, sa mga Jewish people, sa mga Israelites, sa bayan ng Diyos, ano na po yan? Hindi na po nila yung pinag-uusapan sapagkat gets na nila. Tayong mga Gentiles ang hindi nakaka-gets, pero nang sabihin po ito ni Jesus kahit nung buhay siya, or ang mga kausap niya ay Jew, yung mga talagang naniniwala, hindi na po yan issue sa kanila. Pero sa atin hanggang ngayon, issue ito kung si Jesus nga ay Diyos. So inuulit ko, no? If ever there is a doubt in anyone's mind sa atin kung si Jesus ay Diyos mismo o hindi, ginamit po niya ang titulo na The Almighty upang ito ay i-refer sa kanyang sarili. That Greek word used, ito po ay ginamit sa Greek, no? It appears 8 other times in Revelation. Yung pong Almighty na tinatawag sa Book of Revelation na ito ay tumutukoy sa kanyang sarili, itong Greek word na ito po ay nag-appear 8 other times in Revelation, no? At minsan lang po ito ginamit outside Revelation sa letter po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Tingnan mo nga siya, Paulette. Ito ay nanggamitin ni Paul ang Almighty sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Ito po ang sabi niya. 2 Corinthians chapter 6 verse 18, ito po, ang sabi niya, therefore, come out from among them, simulan ko sa verse 17, 2 Corinthians chapter 2, 6 to 18, minsan po ito ginamit ni Paul, no, outside sa book of Revelation. Si Paul ginamit niya sa chapter 2, 6 to 18, therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Nang kinote po ito ni Paul, no? Ito po ay nagre-refer po itong verse na ito, nang ito po ay i-quote ni Paul sa 2 Corinthians 6:18, yung Almighty. Ito pong kinote niyang itong therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will. Ito po ay verse sa Old Testament. It refers to God, God the Father. Ito po ay nagre-refer, kinokot niya ang Old Testament. Ang word pong yan, Almighty, it is in reference to God, no? Yung word na Almighty. Pero sa Revelation, tingnan niyo po, nung si Jesus kausap niya si John, binibigay ang revelation. Ibig sabihin, face to face in John's vision, naririnig niyang nagsasalita si Jesus at ginamit ang term na I am the Alpha and Omega. I am coming quickly. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Alam niyo po bang si John at that time, nung kaharap po niya si Jesus, nang nakatayo si Jesus sa harap ni John, ang disciple po, he was looking at the face of the Almighty Himself. Hindi siya si Jesus na kilala niyang
siya ay nagtuturo sa kanila nung buhay pa siya sa lupa. Hindi siya si Jesus na nagutom, hindi siya si Jesus na was thirsty. At the time of that vision, when Jesus was talking to John and John was looking at Jesus through a vision, ang Jesus na kaharap niya, He is the Almighty. Kaya nga po sa atin bilang mga mananampalataya, Jesus is not only a prophet, Jesus is not only a good man, Jesus is not only name it dito sa lupa, He is not only a powerful na tao. Hindi po, He is the Son of God, the Son of the living God. He is the Yahweh, He is the Almighty, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, no? The first and the last. He is the Almighty God. Yan po ang ating pong lesson ngayon. At tomorrow po, may ituturo po akong ilang terms, no? Pero sa Webes po, hindi po ako magtuturo. At sa Friday po, tatlong araw po, hindi po ako magtuturo sapagkat speaker po ako sa Esteban, sa amin pong National Convention, sa Canadian Christian Ministries. Kailangan ko pong mag-focus doon po sa topic na ibinigay sa amin. Ang topic po namin ay napakaganda. Isi-series ko po ito sa inyo pagkatapos po ng 7 churches, no? Kung ayaw niyo na pong pag-aralan ng Book of Revelation, titigil po ako sa mga 7 churches. And after that, ako po'y magsi-series. Ito po, punta po tayo sa mga practical po na series. Yung pong Decisions Determine Destiny. Yung The Power of Decisions, isi-series ko po ito sa inyo after our convention, after studying the 7 churches. Pag gusto nyo pong isi-series ko ito, isi-series ko sa inyo. So in the meantime, tapos na po tayo sa the beginning and the end. Bukas po, last day ko po ng pagtuturo sa inyo. Bukas, sige po, ang ituturo ko po sa inyo bago po tayo pumunta sa 7 churches, bakit nabanggit yung in the Spirit. Si John, nang sumulat siya sa mga 7 churches, bakit nabanggit yung I was in the Spirit of the Lord. Kailangan po natin itong maunawaan at kailangan din nating maunawaan ano yung 7 lampstands, ano yung 7 angels, para po kapag tayo po'y nagpunta sa mga 7 churches, hindi po tayo nagkakalituhan dyan, alam po natin ang ibig sabihin. Magandang umaga po sa ating lahat. Let me pray quickly before we go to our prayer items. Heavenly Father, salamat po Panginoon. Patuloy sa iyong dakilang salita, tinuturuan niyo po kami. Salamat po o Diyos, Panginoon, dahil sa iyong Espiritu, may nauunawaan po kami sa salitang mga binitawan mo sa banal mong aklat. Panginoong Diyos, salamat din po sapagkat binibigyan mo po kami ng pangunawa na tanging sa iyo nagmumula. I pray, Father God, in the name of Jesus, ang mga narinig namin, binabasa po namin, sa tulong at biyaya po ng Santong Espiritu ay manatili sa aming mga puso, lalo po kaming magka-interes na magbasa ng iyong salita, anumang bahagi, Panginoon, ng aklat na ibinigay mo sa amin, whether in the Old Testament, whether in the New Testament. Lord, buo ang aming puso na ito ay salita mo, at kung may maroon man kaming hindi naintindihan paminsan-minsan, which is normal for us, kahit sa ganoong punto, it will not discourage us from reading your word, from studying your word. Bagkus, katulad ng mga Bereans, kami po ay patuloy na magsasaliksik. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga pong dakila ka sa lahat ng kapanahunan. We give you all the glory and the honor and praise that you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Muli, maraming salamat po. Hello po sa bawat isa.